Pinapaalalahanan tayo palagi ng ating Panginoong Hesus na alisin ang pagkukunwari sa ating pamumuno at paglilingkod sa lahat ng aspeto at magsumikap na maging lantad at totoo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasa ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang Ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga byuda at ang idinadahilan ninyo'y ang pagdarasal ng mahahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung gagamitin ninuman ang templo sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninuman ang dambana sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag nanunumpa ang sinuman na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog dito. Kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. At kapag nanunumpa ang sinuman na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay hypocrisy. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel, The Word of the Day. Ganon din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan
mga kakilala sa social media para sama-sama tayong maging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa Radyo Maria, mapagpalang pakinig po sa inyong lahat. At kung kayo naman ay nanonood ng Word of the Day sa inyong klase, lalong-lalo na sa inyong religious education class, sa lahat ng mga teachers at estudyante sa iba't ibang Catholic schools, sa mga lay ministers at katekista na nakikinabang sa Word of the Day, mapagpalang pakikinig po at panunood sa inyong lahat. Sana po ay i-like ninyo at i-follow ang ating page either sa Facebook o sa YouTube. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay pinapaalalahanan muli tayo ng Panginoon na alisin natin ang pagbabalat kayo ng ating pagkukunwari. Kasi yung hypocrisy, galit na galit dito si Jesus. Tulad ng ating narinig sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito kay San Mateo, na kung saan talagang it's like a litany ng pagkagalit ng Panginoon, this holy anger of our Lord sa hypocrisy ng mga Pariseo. And actually, yung Pariseo ay hindi lamang religious leaders. Sila rin ay mga civil leaders. Sila ay malakas ang impluwensya sa lipunan. Kaya nga dalawa yung role nila sa templo and at the same time sa lipunan. Kumbaga sa panahon natin ngayon, sa simbahan at sa lipunan. Pero iba yung mga Pariseo noon dahil talagang they are very powerful. At ang ating Panginoon Jesus ay isa sa mga critics ng mga Pariseo dahil sa kanilang hypocrisy. Na yung kanilang pag-aaral, they are supposed to be experts of the law of Moses, pero yung kanilang alam ay ginagamit pa nila laban sa mahihirap na lalong nagpapahirap sa mga tao. Yung kanilang pamumuhay, yung kanilang pananalita ay taliwas doon sa kanilang itinuturo. Kaya sabi ng Panginoon, pakinggan ninyo sila. Sundin ninyo ang sinasabi nila, pero huwag niyo silang tutularan. Why? Kasi hindi nila ginagawa ang kanilang sinasabi. Hindi nila ginagawa yung kanilang itinuturo. It's hypocrisy. Mga kapatid, it is very strong message for all of us. Kaming mga pare, sa mga government leaders, sa lahat ng mayroong posisyon, sa lahat ng mayroong responsibilidad sa loob at labas ng tahanan. Kahit magulang, you have your position, you have your authority. Lahat ng mayroong hawak na responsibilidad. Sa simbahan man yan, o sa lipunan, sa mga organizations yan, o sa paaralan, lahat tayo ay kinakailangang alisin natin yung pagbabalat kayo natin, yung pagkukunwari natin. Ibig sabihin, kung ano yung sinasabi natin, pagsumikapan nating isabuhay, pagsumikapan nating gawin. Kung hindi lang din natin kayang gawin, at isabuhay yung sinasabi natin, manahimik na lang po tayo. Manahimik na lang po tayo. Pero mahalaga na yung alam natin, pagsumikapan nating gawin. Gawin muna natin, and then tsaka natin sabihin. Para magkaroon tayo ng credibility. Dahil kapag tayo ay mga hipokrita, kapag tayo ay mapagkunwari, kapag tayo ay mapagbalat kayo, ibig sabihin, hindi natin isinasabuhay yung ating sinasabi, nawawalan tayo ng credibility. Papapansin natin ang ating Panginoon, yung lahat ng kanyang sinasabi, ginagawa niya. At yung lahat ng ginagawa niya, nasasabi niya. Ito'y isang patunay na ang Panginoon ay pawang katotohanan, walang hypocrisy, walang pagbabalat kayo at pagkukunwari sa kanyang sarili. Tayo, napakarami. Hindi po ako exempted doon. There are also times na ako'y nagiging mapagkunwari. Tayo naman lahat. Huwag tayo magmamalinis. Pero ito'y paanyaya ng Panginoon ng pagbabagong puso, na magsumikap tayong lahat na magbago ng puso. Ibig sabihin, maging totoo. Pagsumikapan nating isabuhay yung tama, yung alam nating kalooban ng Diyos. Ito yung dapat nating gawin. Kaya nga sabi dito sa ating gospel, huwag na tayong sumumpa. Pasumpa-sumpa pa tayo, tas hindi naman natin gagawin.
kung sino-sino pang tinatawag natin, no? Pero hindi naman natin gagawin. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, huwag na kayong magpatawag na guro. Huwag na kayong magpatawag na ama. Huwag na kayong magpatawag na kung ano pa man, kung hindi rin nyo lang naman kayang panindigan. So it's about authority. Kung guro ka, edi maging mabuting guro ka. Yung itinuturo mo sa mga estudyante, ay isabuhay mo rin. Kung ikaw ay ama, kami, mga spiritual fathers, wala kaming karapatang tawagin inyong father kung kami ay hypocrites, kung kami mapagkunwari. Wag na lang kaming magpatawag ng father kung yung pagiging father namin o pagiging tatay sa tahanan man yan o kung saan. Wag na lang tayo magpatawag ng father o ng tatay kung hindi lang makikita sa atin yung tunay na diwa ng pagiging ama. O kung ano pa man, no, na ating pinangahawakang posisyon sa simbahan o sa lipunan, sa mga samahan, kung hindi lang din natin kayang panindigan, wag na lang. Radikal ang paanyaya ni Jesus. Maging totoo, sapagkat lahat ng posisyon, lahat ng responsibilidad galing sa Diyos. Pagiging guro, pagiging tatay, pagiging father, pagiging ministro, pagiging pastor, pagiging tatay sa tahanan, pagiging leader sa ating lipunan, mula sa presidente, pababa sa gobernador, sa mayor, sa mga barangay captains, lahat ng yan ay galing sa Diyos. Anytime pwedeng mawala. Ang mahalaga, kung tayo nasa posisyon, kung tayo may pananagutan na responsibilidad, napakahalaga na maging totoo at sincero tayo sa ating ginagampanang tungkulin. Alisin ang pagbabalat kayo, ang pagkukunwari. Maging totoo tayo dahil wala tayong maililihim sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, turuan mo kaming maging totoo at mapanagutan sa aming mga responsibilidad. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.